Nagkaroon kami ng gig kagabi. It was fun. Just a typical day sa Autotelic. And ngayon naisip ko lang na mag-share ng mga tips or guide if you want to transition into freelancing this 2026. Now, I understand marami ng resources out there sa internet. But I think pwede pa rin makatulong yung mga insights ko. Dahil galing to sa akin sariling experience. And I've been doing this for the past 5 years or 6 years. I guess meron na akong enough data points na pwede kong i-share sa inyo bilang panimula ninyo if gusto ninyong mag-transition. So number 1, be specific sa service na pwede mong i-offer. Here's the thing, maaaring marami kang kayang gawin, but ang iniiwasan kasi natin is maging chop suey how you present yourself sa mga potential na client mo. So in my case, nang nagsisimula ako, nag-start ako as beatmaker. Okay? Beatmaker lang. I mean, marunong akong mag-chemistry, marunong akong mag-solve ng mga problems sa chemistry, mga formulations and all, consultation, pwede yun. But medyo malabo kung ipe-present ko yung sarili ko bilang beatmaker tapos chemist. Although, medyo lakas ng dating na. Pero medyo malabo siya, right? If you know what I mean. Maging specific ka muna at first sa mga kaya mong gawin. Ngayon, ang binibida ko na ngayon is isa akong video editor. In your case, maaaring ikaw ay nasa interior design, illustrator, or maaaring nasa marketing, or maaaring project management. Kahit hindi about arts or creatives, pwedeng tax expert, or pwedeng sa mga legals. Pwede yun. May mga ganong type ng trabaho sa pag-freelance. Okay? So the point is, dapat specific ka muna sa una. Saka mo na siyang parang lagyan ng palamuti habang tumadami yung proof of work mo. Which will lead to our second point. Stack proof of work. Build your proof of work. Ang ibig ko lang sabihin is yung mga past projects mo na related dun sa ipipitch mong service sa potential client mo. Ipunin mo lahat yun. Kung wala pa, ang pinapwede mong gawin is mag-volunteer sa kaibigan. Or better, mag-volunteer sa potential na client mo. Magkaroon ka lang ng proof na kaya mo siyang gawin at may nag-i-exist na project in the past para tumaas din yung confidence mo. And kapag nangyari yun, wag na wag mong kakalimutan humingi ng testimonials. It could be a written testimonial na pwede mong ilagay sa LinkedIn. Kung may LinkedIn yung pinag-workan mo, better humingi ka ng testimonials. Okay? Or pwede ka ring humingi ng video testimonial. Then i-upload mo sa YouTube, naka-private lang siya. And pwede mo siyang ipasa doon sa potential na client mo. Recall lang natin, number 1 is be specific dun sa service na offer na gagawin mo. And number 2 is build proof of work. Teka, may notes ako dito para sa point number 3 ko. For the point number 3, get yourself out there. On my case, ang meron lang ako, and ito lang yung nag-work sa akin so far. Ang meron lang ako is Upwork and LinkedIn. Although, aaminin ko, hindi masyado nakakatulong yung LinkedIn sa akin. Nakakatulong siya in a sense na meron akong pwedeng ipakita na mga proof of work nga. Kasi ang nangyayari is that yung mga past clients ko is hinihingan ko ng testimonials. Pag nagbato sila ng testimonials, tinatahi ko dun siya sa LinkedIn profile ko. So, and kung sino man yung nagbigay ng testimonials sa LinkedIn, tinatahi ko rin siya sa profile ko. So, yeah, get yourself out there. Gawa ka ng Upwork account. Ang nag-work sa akin for the past 5 years is Upwork. Sumubok na ako ng iba, Fiverr. Sumubok na ako ng Online Job PH. Ang nag-work lang sa akin is Upwork. May mga agencies din dyan. But the thing with Upwork is that magkakaroon ka ng direct contact doon sa magiging kliyente mo. And yung dynamic ninyo along the way is magiging parang mas
mas personal, 'no? So, the reason why na nagwo-work siya sa'kin, katulad ng kinukuwento ko sa inyo, isa akong gigging musician, kasama ko yung Autotelic, is that ang nangyayari is naishi-share ko yung circumstances ko and okey lang sa kanila yun. Like sinasabi ko meron akong gig, baka puwedeng magkaroon ako ng some sort of allowance para sa deadline, something like that. And they totally understand it kasi nga direct, eh. Direct yung parang contact ninyo sa isa't isa. Unlike sa ibang platform kasi, parang merong mga mediator pa. Okay lang naman yun, wala namang problema. But with this, nakakapag-build ka ng some sort of personal connection doon sa client. No? And marami na akong naging client sa Upwork na kung saan is mga naging kaibigan ko na. And marami na rin silang nai-refer na client sa akin. Ayun kasi yung kagandahan nun, parang meron kayong direct contact, nakakapag-message kayo sa isa't isa. Unlike sa iba is that meron pang some sort of HR ni nagmi-middleman pa. So, yeah, build your Upwork. Create Upwork, build your Upwork. Huwag mo muna siyang i-overthink. For my pang-apat na points, i-optimize mo siya. Yung overall digital footprint mo. Okay? Yung Upwork mo, yung LinkedIn mo. If artist ka, yung Instagram, and kung ano pa yung mga platform, no, na pwede niyong gamitin. Doon din pala sa proof of work, sa pag-build ng proof of work, sa aking point number 2. Pwede niyong gawin is that ipunin niyo sa YouTube, i-upload ninyo na naka-private lang. Or pwede rin sa Google Drive. Okay? Pwedeng naka-PDF siya, isang PDF lang. Tapos, i-share niyo lang siya doon sa potential na client ninyo. No? So, don't make it public, syempre. And then, pwede rin sa Canva. Pwede kayong gumawa ng private link na PowerPoint file sa Canva or presentation file na pitch deck ninyo. And then, ayun yung ipapasa ninyo sa potential client ninyo. Summarize ko lang ulit. Number 1, define the service you are going to offer. Number 2, build proof of work. Number 3, create Upwork profile, create LinkedIn. And number 4, eto, baka umatras yung lahat dito or parang ma-discourage yung lahat dito. Invest in your Upwork profile. When I say invest in your Upwork profile, so actually dalawa, time. Kasi aaralin mo yung platform, tignan mo yung mga successful na freelancers doon, gayahin mo kung paano nila i-approach yung kalakaran. And kung ano man yung field na pipiliin mo, tignan mo yung mga profile na nandoon para meron kang idea kung paano nila pine-present yung sarili nila. And pangalawa, yung money na i-invest mo sa Upwork. Hindi mo bibigyan ng pera yung Upwork. It's called Connects. Okay? So, ayun yung parang token mo para makapagpasa ng proposal sa mga projects. Before, naabutan ko pa yung Upwork na walang konsepto ng Connects. Everyone can submit for free. And I'm not sure. Siguro kasi kailangan ng revenue ng Upwork. And I guess it's their way to filter yung mga seryosong freelancer and seryosong client na ino-onboard nila sa platform na yun. So, nagkaroon ng barrier to entry, to be honest. But, makakuha ka lang ng isa, maging successful yun. Makakuha ka ng magandang review for that, tuloy-tuloy na siya. Or, magbo-boost yung confidence mo. Gagastasan mo yung Upwork profile mo talaga. Pero worth it siya. Think of it as pamasahe kapag sa mga totoong interview, right? Mag-grab ka and all, kakain ka. And dito, papasa mo online and make sure it counts, no? Na seryoso ka sa proposal mo. Before kasi siguro naabuso, free lang yung pagpasa ng proposal and it's their way to filter siguro yung mga seryoso sa hindi. And siguro dagdag ko na lang sa points na to, it's all numbers game. Mas marami kang ipapasa, mas mataas yung chance mo. I hope nakatulong 'to. Marami pa akong puwedeng i-share pero siyempre ayokong sobrang haba ng video na 'to. Kung meron kayong mga questions, i-comment niyo lang. Peace.